Cielo Magno to the rescue po kay Christian Esguerra. Oo. Tapos, dahil sa pagtatanggol niya kay Christian Esguerra mga pre, tinawag niya pong mayabang si Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo mga pre, hindi simula po nung nakilala ko si Pangulong Bongbong Marcos sa mundo ng internet, simula nung nagkamalay po ako, hindi ko po nakitaan ng kayabangan ang Pangulo. Okay? Hindi ko po nakitaan ng kayabangan si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya ang hindi ko maintindihan, bakit sinasabi ng taong ito na mayabang daw po ang Pangulo? Mayabang ba talagang Pangulo o sadyang naiinis ka lang? Kasi Marcos yan. 'Di ba? Alam nyo, sila Chris Aquino, First Lady Liza Marcos, PBBM, okay naman po. Dilaw naman si Chris Aquino. Bakit itong mga to, yung galit ay nananatili po? Diba? Oo, nananatili. Wait lang, may tumawag lang Alright. Diba? Sila Chris Aquino, okay naman. PBBM, okay naman. First Lady Liza Marcos, okay naman po. Bakit ito? Sino ka ba? Ilinta ka lang naman sa dilaw. Diba? Ito po, no? Atin pong papakinggan yung kanyang mga sinabi po, no? Yung kanyang mga sasabihin dito sa ating mahal na Pangulo. Pakinggan po natin. Naman ng mga tao na discover nila, uy, may flood control dito na po, unahan ko na. That can also be a home strategy. Hindi ba? Pero ito po, para naman mas madagdagan pa ang init ng ulo nyo. Dahil Friday. Dahil Friday ngayon. Intro na po ito kasi mamaya magdi-discuss tayo ng budget, diba? Ano ba yung gustong palabasin? Siya yung whistleblower, wala siyang kinalalaman sa flood control issues? Bakit na mo ibubulgar? Ano, kunwari? Di ba? Bakit mo ibubulgar kung may kinalalaman ka? Pwede mo rin namang... Nabubulol Nabubulol si Cielo Magno Bakit mo ibubulgar kung may kilalaman ka? Kilalaman. Halatang nanggigigil. Alam mo, pag galit yung tao, hindi talaga yung kanyang mga banat, medyo hindi tumutugma. Pakinggan natin. Unahan. Inunahan. Bubulgar, di ba? Bakit mo ibubulgar kung may kinalalaman ka? Bakit may bubulgar kung may kilalaman ka? Kilalaman. Kinalaman o kilalaman? Hindi mo rin namang unahan. Inunahan mo na, naguhugas kamay ka na. But I mean, Ito para sa akin, kung ang Pangulong Bongbong, ito sinasabi po nila, na ang Pangulo daw po ay may kinalaman po daw sa flood control na kawan. Okay? Flood control scandal na yan. So, ang pinaparating nila dito, para hindi mapahiya yung Pangulo, inunahan na daw po ni PBBM. Alam nyo, sa totoo lang, mali sila dyan eh. Kung talagang may kinalaman po ang Pangulo dyan, kaya niya pong pigilan yan. Meron po siyang kapangyarihan para manipulahin ang taong bayan. 'Di ba? Para pigilan po ito katulad ng ginagawa ni Digong noon. 'Di ba? Pinipigilan ni Digong na imbestigahan itong flood control issue na to. Flood control scandal na yan. Yung mga nakawan dyan sa flood control. 'Di ba? Yun po yung nangyayari noon. Pero pagpasok ni Pangulo mga pre, siya yung nagpaimbestiga at marami pong mga pangalan na nasangkot, mga kilalang tao na nasangkot sa flood control na yan. 'Di ba? So, ang Pangulo, siya na nga po yung gumawa na para ikakabuti sa ating bansa. Siya pa yung ginagawa niyong masama, mga wala talagang kayong kwenta. ang gusto niyo lang may masisi eh. 'Di ba? Parang gusto niyo palabasin pag Marcos masama yan. Pag Marcos sinungaling yan. Sino ba kayo? Ano bang ambag niyo sa bayan? Matanong ko lang kayo. Alam niyo na yung gagawin niyo unsubscribe. Cielo Magno. YouTube channel niyan. Alam niyo na yung gagawin niyo wait lang, ipiplex ko muna. Ipiplex ko muna yung channel niyan. Ay nako. Ipiplex ko muna yung channel para hindi po dapat suportahan yung mga ganitong klaseng mapanlin lang. Direct to the point tayo, unsubscribe. Hindi po dapat suportahan yung ganitong klaseng tao.
no, na lilinlangin ng taong bayan. O meron po siyang nakasubscribe pa nga pala ako sa'yo, si Alumagno, pero pasensya na, unsubscribe muna ako sa'yo ha. Oh. Ayan, naka-unsubscribe na ako. Kita niyo yan? Oh. Oh, yan yung pangalan. 107K subscribers. O, bawasan nyo na yan. Diba? Tagapagtanggol to ni Christian Isguerre. Okay lang naman po ipagtanggol mo yung kaibigan mo. Pero sa tamang paraan naman, hindi mo pwedeng sabing mapagkunwari yung Pangulo, di ba? Ang Pangulo inunahan na lang para hindi mapahiya, parang ganun. Parang ganun yung pinaparating mo eh. Oh. Ay, alam niyo nang gagawin niyo dyan ha, Cielo Magno ha. Oh. Unsubscribe. Walang sustansya yan, yung mga podcast nila dyan. Walang sustansya po. Puro po pansariling interest yung kanila dyan. Maniwala po kayo sa akin. Katulad ng pinakita ko sa inyo, diba? Kinall out na natin, sinabi na natin may 200 billion insertions. I-veto mo yan. I-veto mo yan. Ito. Pakinggan nyo ha, insertions ha. Sinabi na natin may 200 billion insertions. I-veto mo yan. I-veto mo yan. Hindi niya vinito. So, alam niya na may mga ganong items. Pero ito po, mas interesting. Naalala niyo, pinag-uusapan ngayon sa Supreme Court ang unprogrammed appropriation at kung ito ay unconstitutional o hindi. And remember, in 2024, kinuha ng gobyerno ang pondo ng PhilHealth, 60 billion plus 157 billion from... Pag sinabi po kasing insertions mga pre, legal po yan legal. Insertions, legal. Ipirmahan ng Pangulo. Alam ng Pangulo na ito yung halaga. Okay? Ilang bilyon? Pagpalagay natin 6 billion, 20 billion, 500 billion. Example lang yan ha. Alam ng Pangulo na mayroong ganun. Insertions. So, legal po yan. Hindi po yan illegal. Ang problema lang po sa insertions, pag nahawakan na ni congressman or ni kung sino bang dyan, pagpalagay natin ng isang senador, kongresista, mayor, ganun. Pag nahawakan nila at kinurap nila, problema po nila yun. Sila yung nangurap eh. Si PBBM pumirma. Kasi, bakit pinirmahan? Para sa proyekto po. Ngayon, ang para sa proyekto kung kinurap mo, hindi na po kasalanan ni PBBM yan. Porque na lang kung namorsyento ang Pangulo. Mapatunayan nyo, may porsyento yung Pangulo dyan ha. Sa ninakaw nila. Nabigyan yan. Oh, yun yung dapat yung patunayan. Eh kung wala naman po, diba? Eh walang problema dun. Yung magnanakaw yung habulin. Kaya nga si Pangulo, inahabol ngayon yung mga kawatan. Gets nyo? From PDIC. Sabi ng Supreme Court, nahahawa kay Senator Pia, hiningal ako. Sabi sa Supreme Court, pakilabas nga yung mga saro na related na pinagkagastosan nyo nitong pondo na kinuha nyo sa PhilHealth at saka sa PDIC. Kasi supposedly, yan yung mga nakaabang na items, diba? At kung maalala nyo, nilipat nila doon yung mga big infrastructure Inaabangan ko yung sinabi niyang si PBBM may mayabang. projects natin. Ito yung mga subway projects, itong mga rail, mga tulay na dinidescribe ng mga presidente. Ito na lang eh. Ito pa yung second evidence before I go to the Saro. Tingnan nyo yung speech ng presidente. Ito na. Dito na. Pakinggan nyo to ha. Pakinggan nyo yung banat niya. Yung banat niya kay Pangulo. Sona niya nung 2024, binanggit niya yung Panay Bridge sa zona niya. Sabi nagyayabang niya yung flagship project niya. Pinagyayabang niya yung flagship project niya. Pinagyayabang? Teka lang, kung hindi mo na, SONA nga po eh. Kaya nga tinawag na SONA para makapag-update po sa taong bayan. Sasabihin po kung ano yung naging achievements natin ngayong taon na to. Sasabihin po yun, hindi po yung pagyayabang. Isinasa publiko lang po ng Pangulo kung ano yung nagawa ng Pangulo. Ano yung achievements ng Pangulo. Which is kahit sinong Pangulo ng Pilipinas, sinasabi yun taon-taon. Sa kanyang SONA. Huwag ka pong tanga, Cielo Magno. Ha? Hindi po yung pagyayabang. Kung hindi naman po sasabihin ng Pangulo yan, ano mangyayari? SONA nga po eh. SONA. Nangyari dito. Nababaliw ka na ba? Nagtatanong lang ako. Tapos nung lumabas yung budget,
nilagay sa unprogrammed yung flagship project niya. Pag nilagay sa unprogrammed, ano yung sabi natin? Hindi mapopondohan. So anong tawag mo doon? Kapag pinagyayabang mo sa SONA, yung flagship project mo, tapos hindi pala napopondohan ng kongreso mo, na supposedly alay mo. Ano tawag doon? Misinformed. O natutulog sa pansitan? No? What the heck is that? Mas magalang yun na pamamaraan sa pagsabi ng English version ng incompetent. Natutulog sa pansitan? That's a thing? So yun, no? Ang problema dito kasi sa kanila, no? Sila ay bumabanat sa kanilang podcast. Oo. Wala pong kapital. Kundi laway. Kung may kapital man po, hindi po kumpleto. 'Di ba? Ang kailangan po natin kasi pag tayo ay nagsasalita, resibo. No, hindi po yung napapanis ninyong laway. Tandaan po natin. Oh. Kung napapanis yung laway mo, idura mo yan. Ganun lang kasimple. Dito habang pinagmamasdan ko yung podcast nila, sila lang po yung nagkakaintindihan dito. No? Oh. Nasaan program yung kanyang mga pinagyayabang na flagship project sa kanyang SONA noong 2024. Ito na, babalikan ko na yung Saro. Dito sa supposedly kinuhang pondo ng PhilHealth at saka PDIC. Akala ko naman, ang pinondohan nyo, yung mga foreign assisted projects na large-scale infrastructure project. Tingnan po natin. Here's without audio effects. Alam nyo na ha, ang gagawin nyo sa channel na to. Ito yung quick analysis, no? Nababasa nyo ba? Malaki ba yung table? So ito yung quick estimate kasi marami tong Saro na to, maraming pages to. Nasa website po to ng Supreme Court kasi pinasubmit to sa DBM. Asan na ba yung Hinahanap ko po yung sinabing mayabang daw yung Pangulo eh. Tayo sa Supreme Court at ni-request nila yan na i-submit, no? So nakita tuloy natin. Paano bang pinaglaban-laban pa natin? Imagine niyo yun, hindi mabigay-bigay yung matinong healthcare sa atin dahil kinuha yung PhilHealth na pondo natin. Sana man lang, maganda yung pinapuntahan ng PhilHealth. Kinuha yung PhilHealth na pondo. Ang pagkakaalam ko kasi doon sa PhilHealth na pondo, mga pre, meron pa pong pondo yung PhilHealth. Diba? And then, may another budget sanang ilalagay sa PhilHealth, diba? Pero kasi, bakit mo lalagyan ng PhilHealth ng budget kung meron pa pong budget dyan? Madodoble. Nagigets nyo yun? Hindi po zero budget yun. Huwag po kayong maniwala sa noong 2024 na zero budget po ang PhilHealth. Wala pong ganun. Meron pa pong tirang pondo ang PhilHealth. And then meron pa po sanang idadagdag doon sa PhilHealth na pondo. Pero hindi po, I think hindi po yun tinuloy kasi may pondo pa. E di madodoble. Pag nadoble yan, ano mangyayari? Magkakaroon ng korupsyon. Yun. Kaya sa mga nagsasabi na zero, yung PhilHealth ngayon? Zero budget. O, sino po ba yung ngayon? Nakikinabang pa sa mga PhilHealth ninyo? Press 1 nga po kayo. Kasi sabi nila zero budget na daw po. Di ba nakikinabang pa kayo? So bakit sinasabi nila zero na daw? Huwag po kayo maniwala. May isyong ganun dati. Naalala ko. Na ang PhilHealth po, may pondo pa. Tapos dadagdagan pa sana kaso hindi tinuloy kasi meron pa eh. May bilyon-bilyon pa dito na tira. So ubusin po muna to. Diba? Useless na sana yung mga PhilHealth ninyo ngayon kung hindi po kayo nakikinabang. O si Eye of the Tiger nakikinabang. Kung zero na yung PhilHealth ngayon, bakit nakikinabang yan? Cielo Magno, sinungaling to eh. Diba? Kaya, alam nyo na, Huwag kayong manonood sa mga taong sinungaling. Papaikutin lang kayo ng ang galing magpaikot ng mga yan, ako po. Bubula-bulahin lang po kayo ng mga yan. Yan yung mga diskarte ng mga taong walang pagmamahal sa bansa. Yung mga makasarili, sila yan. Diba? Nakikinabang si Eye of the Tiger sa PhilHealth. O kung sino yung mga nagsasabing zero budget na daw yung PhilHealth ngayon? Cielo Magno, mga DDS.
Oh. Eh kung zero budget na po yan, bakit kayo nakikinabang pa ngayon? Eh, tapon nyo na yan kung zero budget pala. Eh, ang ano po dyan, hindi po siya tinuloy kasi madodoble. Imbis ilagay sa PhilHealth po, ilagay na lang sa ibang proyekto. 'Di ba? Oh. Yun po yung sa akin. Oh, tuloy po natin. fund natin tsaka yung PDIC na ngayon. Ayaw pang ibalik eh, no? Ibabalik pala Babalik na. yung kalahati ng PDIC pero ilalagay pa rin sa unprogrammed. Ay, Pilipinas. Akala mo talaga concern sa Pilipinas, oh. Akala mo talaga, anong nagawa mo? Ano nang nagawa ng grupo nito? Sa bansang Pinas. Feeling ko lang, sa nakikita ko lang, kayo yung team payaman. Oh, ang Pilipinas, lugmok. Diba? Tapos kayo, team payaman. Kaya wag mong sabihin, hi Pilipinas. Kala mo talaga, namumroblema, no? Para sa bansa. Kayo maniwala dyan. So wag po natin i-give. Si Prof. Dan na yung mag-wrap up kasi sinabi ko na yung piece ko. But wag po natin i-give up yung ating sariling karapatan na mag-demand, mag-criticize ng gobyerno at magsabi kung ano ba yung Okay lang po mag-criticize ng gobyerno, wala pong problema. I-criticize niyo yung Pangulo, walang problema. Pero ang tawagin yung tanga yung Pangulo, tawagin yung mayabang yung Pangulo, mahiya naman po kayo sa mga sarili ninyo. Oo, mahiya kayo. Yung Pangulo, nakikita namin. Kami ng mga, talaga, may utak. Nakikita namin na nagtatrabaho po yung Pangulo. Nakikita namin yung gawa ng Pangulo. Pero kayong may mga pansariling interest dahil nandiyan na kayo sa loob. Okay, nandiyan na kayo. Kami, vlogger lang naman kami. Diba? Ano ba yung meron sa amin? Wala lang. Content lang ng mga mga nagagawa ng Pangulo. Pagtanggol yung Pangulo, yun lang sa amin. Masaya na kami doon. Pero kayong nandyan sa loob, hindi ko naman nilalahat, pero kayong nandyan sa loob, may mga pansariling interest kayo eh. Diba? Ay, kailangan natin itong banatan kasi yung kaibigan natin ni si Christian Isguero, durog, ubos subscriber, Ubos subscriber. Banatan natin to. Yung isa, yung matanda, bumanat din. Lagas din subscriber. Cielo Magno, babanat, malamang. Bumanat, lagas din subscriber nito. Diba? Ginagawa niyo yan kasi may pansarili kayong interest. Hindi namin alam kung ano yon. Pero, ramdam namin. Diba? Ramdam namin yung inyong mga plano. Bakit niyo sinasabi yan sa Pangulo ngayon? Bakit? Kasi pababa na yung Pangulo, napakinabangan nyo na. Kaya kailangan nyo ng banatan, kailangan nyo ng siraan, ganun. Kailangan nyo ng sabihang mayabang. Mayabang si Marcos, mayabang yan. Pero tandaan nyo yung mga nakasuporta sa inyo dyan, pula yan. Pula. May dilaw na kumakampi kay Pangulo, tandaan nyo yan. Ha? May dilaw na kumakampi kay Pangulong Bongbong Marcos. Tapos, sasabihan nyo na mayabang yung Pangulo. Nakita ng mga dilawan na to na nagtatrabaho yung Pangulo ng tapat. Lahat ng mga sangkot sa mga pagpatay noon, mga droga, mga kilalang tao, mga pagnanakaw sa gobyerno, pinakulong po ni Pangulo yan. Mga malalaking tao yan, ha? Tapos ngayon, sasabihan mo pa yung Pangulong mayabang? Seryoso ka? Di ka na nahiya? Walang hiya ka talaga. Tanong lang yun, ha? Nagtatanong lang naman po. Walang hiya ka po ba? Diba? Bastos eh. Matapos kayong makinabang kay Pangulo, nagtataasan yung inyong mga subscriber eh. Dahil dumikit kayo sa Pangulo. Mga plastic kayo. Nung nakadikit kayo sa Pangulo, at ramdam nyo na malapit nang bumaba si Pangulo Hinay-hinay na tayong banat sa Marcos. Babanatan na natin to.
Nagsabay-sabay po sila, di ba? Nauna si Christian Isguera. Pangalawa yung matanda. Di, sumunod si Cielo. Sino pa ba ang susunod? Malalagas yung subscriber nyo, maniwala kayo sa akin. Diba? Naitsapwera tuloy yung mga DDS. Di na namin napansin. Katotohanan sa mga na-observe natin. Yun lamang po yung facts na sinasabi ko na maaari yung gamitin. Facts ba yung sabihan mong mayabang ang Pangulo? Nagtatago kayo sa salitang facts tapos sasabihan yung mayabang ang Pangulo? Tanga ang Pangulo? Ano ba to si Cielo Magno? Ano to? Dati ba tong anchor ba to dati? Di ko kasi kilala to eh. Nakikita ko lang to sa YouTube. Ano ba to dati? Kasi wala eh. Palpak eh. Palpak tong taong ito. Facts ba yung sabihan mo yung Pangulo na, ay mayabang yung Pangulo. Pinakita lang ng Pangulo yung achievements niya, mayabang na. Facts ba yun? Yung sasabihan mong mayabang yung Pangulo? Natural po. Pag suna kasi, pag may sona po kasi, lahat ng achievements po, sasabihin ng Pangulo yan. Kung may problema, sasabihin ng Pangulo yan. Hindi po kayabangan yun. Diba? Pagiging transparent po yan sa taong bayan. Ay, salamat po, Aninita Umali, sa pag-like sa ating live ngayon, ha. Pagiging transparent po yan. Yung sabihin ko sa iyo ngayon. Ako, pinagkatiwalaan nyo ako ngayon bilang isang leader ng isang barangay. May dumating na budget sa akin, 100,000. Pinatrabaho ko yung buong barangay, pinaganda ko. Nagastos ko lahat yung 100,000 with resibo pa yan. Ngayon, magmi-meeting tayo. May meeting na. Tapos, ang sasabihin ko lang dun sa meeting, ano tayo bukas sa Christmas party, yun, etc. Matutuwa po ba kayo sa akin? Malamang hindi kayo matutuwa. Kasi ang ina-expect po natin sa ating meeting is sasabihin mo kung anong ginastos mo doon sa 100,000. Paano mo ginastos? Hindi ka matutuwa. Pero kung sasabihin ko po sa inyo, pinaganda ko yung barangay natin ha. Pinalinis ko yan. Pinarenovate ko yan. Di matutuwa po kayo. So yung pagsabi ko ba sa inyo ng katotohanan, kayabangan po ba yun? Kayabangan po ba yun? Baliktad po yung utak ni Cielo Magno. Wala sa ayos. Kayo po mga pre, ano po yung opinion niyo dito, no? Paki-comment naman para mabasa po natin yan, oo. At yun na nga, no? Alam niyo nang gagawin niyo sa kanyang YouTube. Mag-unsubscribe kayo, mag-unsubscribe kayo, mag-unsubscribe, o ano? Alam niyo nang gagawin niyo. Ayaw po nating sumuporta sa mga taong sarado yung utak. Diba? Ayaw po nating sumuporta sa ganyan, sa totoo lang. Kita nyo naman, ako nakasubscribe ako sa kanya, pero binawi ko muna. Real talk lang po tayo. Diba? Real talk lang po tayo. Kasi ang taong ganito mag-isip, okay? Halatang halata po na napaka-bias. Diba? So na yan eh. So na sasabihin mong mayabang. Kaya tanong ko sa'yo, Cielo Magno, tanga ka ba? Ayan! Like, share, subscribe po kayo ha. Sa hindi pa po nakapag-like dyan, kalaibangin nyo na po yung bell button natin dyan. May TikTok, may Facebook po tayo dyan. Kompleto po yan mga pre.